Hello guys! So welcome back to another episode of Couplepreneur Chronicles PH. So join us as we navigate the ups and downs of adulting, parenting, business, and family adventures. So this is my work from home setup nga pala, where I do my full-time job and my part-time business. So before, full-time job and role-playing games. So MMORPG yung ginagawa ko dito sa aking desktop. So ngayon, part-time business na. And right now, I'll share to you my experience, lessons learned, and gastos reveal ulit tayo on this wake-up call moment in my life. So tara, kwento ko sa inyo. So ito si Baby FJ with my parents. So pumunta kami sa SM Bacoor on January 10, 2024 para doon kumain. So gala lang saglit kasi I want my parents na gumala-gala din kahit papano. Nung bata kasi ako, hindi kami masyadong gumagala as family. So number one reason, syempre financial. Pero dahil tumatanda na sila, I want them to experience joy naman. Kaya pag sinabi nilang labas naman tayo, be. So, gala kami sa SM, ganun. So, masaya na sila. So, syempre, may bonus na FJ na ngayon. Mas happy talaga sila, di ba? So, papunta at pauwi, ako yung nag-drive ng kotse niyan. No choice kasi, nasa work si Jerome. And after ko sila ihatid sa bahay, I meet up with my college friends. So, I have a friend who came back from Australia kasi. So, she's a permanent resident there already and just went on a vacation here in the Philippines. So, si Joy. So, together with May, we called ourselves Happy Tree Friends. Ito yung samahan na walang hilaan, pababa. We know that we can count on each other, ganon. So, yun talaga yung gusto kong surroundings lagi. Sino ba namang hindi, di ba? So, yung mga samahan na walang hilaan, pababa. Kaya naman I joined this part-time online business din kasi ganun yung culture sa kanila. Ayan, so we agreed to meet at Filling Station first with Faye and Za. They are also good friends of ours and just talk about life. Sayang that I have not vlog it kasi I conserve energy nga. Ako yung magdadrive to and from Manila. So we also went bar hopping. Bar hopping? No, it wasn't like that. We just checked the fun roof. So maganda siya. If ever na gusto nyo something different with games, so you can go ahead and check that in Makati. So, yung mga tita nyo, hindi na trip yung mga laro-laro na ganyan. So, we decided to find another place to chill out lang. We went to Sanctuary until 12 midnight. I dropped off Joy in Alabang, then went home at 2 a.m. So, I thought beforehand na hindi na i-schedule yung dentist appointment ko the next day. So, bakit nga ba ako may dentist appointment? Natanggal kasi yung porcelain dental bridge ko, guys, nung Christmas party sa work nung December last year. So, I think ang may kasalanan talaga kung bakit siya natanggal ay yung vodka. Pero sabi nga sa akin ni Jerome, hindi daw niya alam na may ganun ako, yung postizo. Sagot ko naman, actually, hindi ko rin maalala na may dental bridge ako. Kasi college pa kasi siya nung nakabit sa akin. Pinabunot ko yung isang ngipin ko. Kasi sobrang sakit na niya. Diba ano bang ginagawa kapag sobrang sakit na? So, diba tanggalin na yan sa buhay natin? So, char lang. Pero kidding aside, ayun nga, I look for dental clinics near me which are accredited by my current healthcare provider. So, si PhilCare. And marami sila dito sa Imus and Kawit area. At napili ko si Janet Lazano Azares Dental Clinic sa Bukandala 3, Imus, Cavite. Siya kasi yung nag-reply. May ibang dentist ako na na-reach out nung nalaman na gagamitin ko yung health card, hindi na nag-reply. Hindi ko na lang ini-name drop pero from Kawit, Cavite yun. Cleaning lang naman yung expected ko na covered. Yung porcelain, alam kong babayaran ko siya. Pero hindi siya nag-reply eh. So, yun nga, I set the appointment on January 12, 10 a.m. So, why January 12? Kasi 1 month na, ang tagal na nung dental bridge ko natanggal, 'di ba? And gusto ko na meron na akong makomplete sa mga task ko. Kasi nga nagpa-pile up siya. Aside kasi from last year's business, meron akong sinisimulan na 2 more projects. So, yun, galaw-galaw talaga para makarami tayo na makomplete na task, 'di ba? Kaya lang, will na din siguro ni Lord na kailangan mangyari sa akin to
for me to realize what matters most. Night before my appointment, January 11, meron akong pasok nun. So night shift kasi ako nito until 7 a.m. yung shift ko. Then bumangon ako ng mga 9 a.m. para hindi ako malate sa dentist appointment. Tapos naglaro pa kami ni FJ before ako makatulog. So pagkagising ko, masakit talaga yung ulo ko. Tapos 12:30 na ako natapos sa dentist dahil nga inayos yung bridge ko. But I recommend yung dentist on this clinic, guys. Magaling siya. Actually, sabi niya mali daw yung pagkakagawa ng dental bridge ko and talagang ginawa niya ng paraan. Hindi niya sinukuan para kahit papano magiging okay siya. Pwede daw kasi in the long run magka-defect ako sa pagsasalita or sa tenga ko kasi mali daw yung pagkakakabit before. So, hindi ako nakakain since last night's dinner niyan. And so, this happened. So, pauwi na ako nito, guys. First time kong makapunta sa police station and yes, ako po yung may kasalanan. Inamin ko din naman from the very start na ako yung may kasalanan hanggang sa police report. Naurungan ko kasi ng mabilis yung truck nung nagre-reverse ako ng kotse. Hindi ko napansin na malaki yung damage sa kotse ko nung umpisa. Nakita ko na lang nung tumingin ako sa side mirror. Medyo laglag na pala yung likuran. So, thankfully, walang nasaktan sa aksidente. Hindi naman aggressive both parties. Nung time na to, hindi ko alam anong gagawin. 4 months pa lang akong driving. So, syempre, tinawagan ko agad si Jerome. So, nasa work siya niyan sa Silang and pinuntahan niya agad ako sa Imus. Nag-emergency leave siya. So, sobrang appreciated ko siya kasi he's always been there for me. Lalo na ngayon, di ba? So, syempre, sinabihan ko din yung mga parents namin and naging worried talaga sila, hindi sa kotse, kundi para sa akin. So, ang daming lessons learned sa akin nung time na to, isa na rito ay yung giving importance talaga sa bawat sandali ng buhay mo. Kaya yung mga taong naiisip mo at nalalapitan mo in bad times like this, appreciate them. So, tell them, show them that you value them. 'Di ba? Kasi you will never know talaga what will happen in a span of few minutes. Importante din na laging maingat at lagi mong i-assess yung sarili mo sa mga pangangailangan ng physical and mental health mo. So give yourself time to rest. It doesn't mean na sumusuko ka, but rather it allows your energy to be restored and be more productive. And mas madaling magsabi ng totoong nangyari at mas nakakagaan ng loob at konsensya mo kung magsasabi ka ng katotohanan and nothing but the whole truth, diba? So, syempre, we should have our integrity, no? That is one of the values na tinuturo talaga sa part-time business ko din, integrity. So, humingi din naman ako ng pasensya kay Kuya Truck Driver kasi nagambala ko siya. And salamat sa pag-iintindi niya sa akin, diba? Napakalaking bagay na mahinahon lang siya for all those moments. So, God bless talaga kay Kuya. And lastly, whatever life throws you, even if it's good or bad, always thank God, for it holds meaning, lessons, and opportunities for growth. The next part of this video dives into my car insurance and the insurance claim process. So compare natin yung mga insurance prices presented to me and I'll discuss how to go about claiming car insurance, including the necessary requirements. So stay tuned for valuable insights. So si Aubrey kasi, yun yung name ng car ko. Under mortgage siya with BPI. So November 2022 ko to binili. Ang insurance niya with BPI expired after 1 year. So November 2023. Meron text sa akin si BPI na kung gusto ko daw kumuha ng ibang insurance, pwede naman. Basta before November 29, 2023, masend ko na sa kanila yung contract. Kaya lang, hindi ko rin siya naasikaso. Pero sabi naman kasi dito sa text, automatic naman daw magre-renew yung BPI-MS car insurance ko kung wala akong isi-send from other companies. Ngayon, 1 month na yung nakakalipas. Eh, di ba nga gusto ko maraming makumpleto sa mga task ko? So, nag-email ako sa BPI. Sabi ko sa kanila, bakit wala pa akong babayaran? O, di ba ako pa yung nagpa-follow up ng babayaran? Nakakaloka. Malamang-lamang kasi December, di ba? So, holiday. Kaya medyo in-understand ko na lang din sila na sige na nga holiday kasi. So, hindi ako nag-follow up. So, actually, the day before ako na-aksidente, noong January, nag-follow up ako nun. Doon naman ako na-aksidente. Nag-try din ako na baka pwede pa akong magpasa ng insurance from other company kahit after November 2023 na. So, nag-inquire ako sa teammate ko kasi may kakilala daw siya.
And dito yung breakdown. Pero meron daw cancellation fee sa BPI kung mag-send ako ng another insurance from other company. Kasi nga hindi ko na siya nagawa ng before November 29. Gusto ko ding malaman muna how much ba yung babayaran ko sa kanila. Para ma-compute ko, 'di ba, kung worth it ba na ipa-cancel ko pa yung sa BPI MS Insurance tapos kukunin ko yung sa other na company. So before this, nag-ask din ako sa car sales agent ko And ito yung breakdown niya. Tapos hindi ko na rin siya nabalikan. So in short guys, mas mura yung automatic insurance ng BPI. Though mas bumaba na yung value kasi nag 1 year na si Aubrey. Plus wala akong cancellation fee dito. So dahil naka-mortgage ako sa BPI and nandun din naman sa contract, covered daw nila yung self-accident ko. Need ko lang bayaran yung insurance. Kasi nga 'di ba, hindi ko pa siya nababayaran. Pero magagamit ko na siya. So yun, pwede ko daw siyang bayaran in different platforms. I chose GCash kasi mas direct to the point yung gagawin nagmamadali na nga akong mag-claim, 'di ba? Nagtanong na nga din ako ng requirements for claim and ito nga yung binigay nila. So lahat ng yan, ang wala lang ako ay yung estimated cost sa Honda. Hello guys! So nandito na naman ako sa Honda Cars Dasma kasi magpapa-estimate ako ng repair nung nasira dun sa likod ng kotse ko. So nagpa-schedule ako sa Honda Cars na website ng, I think, repair yun Pero sabi dito ni Kuya, kahit hindi na daw ako sana nagpa-schedule. Yan. So, ngayon, pumunta ako sa counter 5 or 6. Counter 5 yung pinuntahan ko. Doon daw ako pumunta. And sabi ni ate, kailangan ko daw ng ORCR. So, inahanap ko lang yung ORCR ko para babalik na ako doon sa loob. Kayo na, ma'am, yung mag-estimate? Apa. Mag-estimate na pala kayo. Balik po. Ako lahat. Wala pa siyang 3 years no? Opo. Ang babayaran mo lang din participation Kasi yan po, once na, tumuntong ka na ng 3 years above, at nag-claim ka sa insurance, once po na, yun nga, 3 years above, may participation ka, tapos may percentage na rin yung sa parts. Okay. So guys, nakuha ko na yung estimate repair cost ng binigay ni Honda. Ipapasa ko to kay BPI Insurance. So ito na lang kasi yung kulang ko na document para maka-claim ako kay BPI Insurance. Kaya lang Friday ngayon and si BPI MS nung nag-email ako sa kanya sa email address nila, nag-auto reply ng Monday to Friday lang daw sila. So, Monday na naman ako maghihintay. Pero ang sabi rin sa akin ng mga tropa ko, matagal nga daw mag-claim ng insurance. So, kukulitin lang din daw talaga. Mga 3 weeks to 1 month, mga ganyan. Yun na yung mabibilis. So, update ko kayo kung ano yung mangyayari sa akin. Pero for now, after nung approval, tsaka pa lang ako pupunta ulit dito kay Honda Dasma para doon nila orderin yung parts para doon sa repair. So yung repair daw, yung pag-order daw nung parts is mga 1 week. So after pa nun, tsaka pa nila itatawag ulit ako for scheduling para magawa nila. Then mga more or less 2 weeks daw na wala yung kotse sa amin nandito para gawin. So medyo hassle, madaming gagawin, medyo matagal din yung paghihintay. Pero ayun, at least 'di ba, participation fee lang yung sa akin. So uwi na ako. Bye bye. So price reveal na naman ang atin nyo. Tananan! 94,313. 94. So, ito ang para kay BPI Insurance. So, BPI ko kasi siya pinasok. And sa akin, ang participation fee ko lang is 2,800 daw. Yun kasi yung binigay ni Honda na deductibles ko.